Isa. Kumunat ang noo ni Jared na hindi makapaniwala. Talagang residente ako dito. May susi pa ako ng bahay. Bulalas ni Jared. Habang naglalabas siya ng susi sa kanyang bulsa. Iyon ang susi na ibinigay ni William kay Jared. Nagkaroon ito ng tuktok ng Dragon Bay sa ginto sa ibabaw nito. Dahil sa sobrang ganda ng susi. Hindi ginawa ng security guard. Pagdudahan ang pagiging tunay nito. Matapos tingnang mabuti ang susi. Muling pinalaki ng security guard si Jared. Hoy! Saan mo nakuha itong susi? Ito ay isang susi sa mansyon sa tuktok ng bundok sa Dragon Bay. Ang mansyon na ito ang pinakamahal sa lahat. Ang mga ari-arian dito. Dahil ito ay binili ni Mr. Sullivan. Paano napunta ang susi na ito sa iyong mga kamay? Nagulat si Jared sa narinig. Wow! Ang mansyon na binigay ni William sa akin ang pinakamahal. Silang lahat. Anong regalo? Talaga. Binigay sa akin ni Mr. Sullivan. Makatutuhanang sagot ni Jared. Kalokohan. Bakit? Ibibigay ba niya sa'yo? Tiyak na ninakaw mo ito o natagpuan mo ito sa lupa sa isang lugar. Tama ba ako? Ang security guard. Naghihinala na sigaw. Kumaway pa siya sa iilan pa niyang mga kasamahang security guard. Tumingin ka, sila. Kailangan kong tumawag sa telepono para linawin ito. Pagkabigay ng order ay umalis na ang security guard. Nagmamadaling dala ang susi. Matapos mapansin ang tensyonado na sitwasyon. Hinawakan ni Gary si Hannah. At pareho rin silang nakuha. Palabas ng sasakyan. Isa pa, natakot din ang taxi driver. Inilabas niya ang kanilang mga bagahe at nagmamadaling umalis sa eksena. Jared, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Hannah dahil hindi niya makita ang nangyayari. Huwag mag-alala, inay. Maayos ang lahat. Normal na security check lang ito. Napakahigpit nila dito sa Dragon Bay. Inalo ni Jared si Hannah. Siyempre, dapat maging mahigpit sila. Ito ang pinakamarangyang kapitbahayan sa Horrington. Naaamoy ko pa ang halimuyak ng mga bulaklak mula rito. Hindi napigilan ni Hannah ang excitement. Gayunpaman, nagsawa na si Gary. Hinahabol kami ng security. Obviously, may mali dito. Hindi ko dapat. Nagtiwala kay Jared. Bakit may magpapahiram sa kanya ng bahay sa Dragon Bay? Maya-maya lang. Dahan daw ang Humandar ang isang itim na Mercedes-Benz at huminto sa tabi nila. Hoy! Hindi ba ikaw yan, Jared? Anong ginagawa mo? Dito kasama ang buong pamilya mo kasama ang bagahe mo. Hindi naman siguro lilipat ka para manatili sa Dragon Bay. Di ba? Tanong ni Warwick sa sarcastic na tono habang siya ay bumababa ng sasakyan. Pagkatapos noon ay lumabas na rin ng sasakyan sina Sandy at Juliet. Silang tatlo. Pagkatapos ay tumingin sa pamilya ng tatlong mapanokso. Nandoon sila para maglibot sa Dragon Bay. Dahil gusto ni Sandy na ipakita sa kanila ang bahay na binili ni Layton para sa kanya bilang regalo sa kasal. Gayunpaman, dahil nabangga nila si Jared at ang kanyang pamilya, nagpasya silang manatili at alamin kung ano ang nangyayari. Matapos bigyan ng malamig na tingin ang tatlo, hindi sila pinansin ni Jared. Anong nangyayari dito? Tanong ni Sandy sa isa sa mga security guard. Napansin kong dumating si Sandy. Naka-Mercedes-Benz and also naka-designer clothes siya. Magalang niyang sinabi, Miss, itong mga taong ito ang nagsabi niyan. Sila ang mga residente ng Dragon Bay. Naglabas pa ang isa sa kanila ng susi ng isang mansyon. Ang aming kapitan. Pinaghihinalaan na tiyak na natagpuan nila ang susi sa isang lugar o ninakaw ito. Kaya naman, naghihintay kami. Ang aming kapitan upang bumalik na may kumpirmasyon. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa sina Sandy, Warwick, at Juliet. Hahaha, Jared, nakakahiya ka, nakakatawa. Dahil lang sa nakahanap ka ng susi at naglakas loob kang pumunta dito na tinatawag ang sarili mong residente. Ano ang A? Tanga, panunuyan ni Warwick, Juliet, while laughing uncontrollable. Added, alam mo ba kung magkano ang halaga?
para bumili ng mansion dito. Sa tingin mo ba ay kayang-kaya mo ito? Sa tingin ko kahit na matapos magwala sa mga lansangan sa loob ng 100 taon. Hindi pa kaya ni Dad. Bilasan mo at tanggalin mo ang mga taong ito. Lalo na yung lalaking yun. Ex-convict siya. Ngayon lang siya nakalabas sa kulungan. Kung hahayaan mo siyang tumapak doon, masisira niya ang reputasyon ng Dragon Bay. Sabi ni Sandy sa mga security guard sabay turo kay Jared. Kabanata 22. Nang marinig iyon, nagsimulang magpanik ang mga security guard. At lahat sila ay naglabas ng kanilang mga batute. Kung ang iba, nalaman ng mga residente na mayroong dating convict sa paligid. Ang mga security guard ay nasa malaking gulo. Jared, bakit hindi ka nalang mawala? Mangyaring dalhin ang iyong bulag na ina at ang iyong amang manggagawa sa kalinisan. Gusto mo ba talagang maghintay hanggang sa mahawakan sila ng mga security guard? Patuloy ang panunuya ni Warwick. Anong sinabi mo? Galit na ikinuyom ni Jared ang kanyang mga kamao. Ano? Sasampalin mo ba ako? Pang-asar ni Warwick. Tapos tumawa siya, hysterically at naglakad papunta kay Jared. Ipagpalagay ko na maaaring natutunan mo ang isang paglipat o dalawa sa kulungan. Ngunit gawin mo. Alam mo kung nasaan ka. Magtiwala ka sa akin. Ibabalik kita roon kung maglakas loob kang lapitan ako. Siya noon. Naglagay ng mayabang na mukha at tinulak si Jared. Tila natatakot, marahang binigay ni Hannah ang siko ni Jared A. Yamakap at nagmakaawa. Jared, umalis na lang tayo. Natakot si Hannah na baka malagay muli si Jared sa gulo. Dahil may criminal record si Jared. Ang awtoridad ay maaaring hindi maging maluwag sa kanya kung magkakaroon ng kaguluhan. Siya ay tiyak na hindi. Kakayanin kung ibabalik si Jared sa kulungan. At the same time, nakakakuha din si Gary. Lalong nag-aalala. Tinitigan niya si Jared at sinabing, kunin mo na ang mga gamit natin. Dapat umalis na tayo. Ito ay gayon. Nakakahiya. Pagkatapos ay sinimulan ni Gary na kunin ang kanilang mga bagahe dahil determinado siyang umalis kaagad. Hindi niya kaya, mas matagalan ang kahihiyan. Hahaha. Oo, mawala ka. Kung sakaling makita kita muli, maghihiganti ako at matatalo. Bumangon ka. Tinuro ni Warwick si Jared. Sige, balik na tayo sa kotse. Nakakahiya makita. Nakikipag-usap sa mga taong ito. Sigaw ni Sandy kay Warwick. Nang makasakay na silang lahat sa sasakyan ay pinaandar na nila. Diretso sa Dragon Bay. Nay, wait. Nagsasabi ako ng totoo. Pinahiram talaga sa akin ng kaibigan ko ang mansyon na ito. Paninigurado ni Jared kay Hannah. Teka. Ano pa ang hinihintay natin? Gusto mo ba talagang kaladkarin tayo palabas dito? Naiinis si Gary. Nang malapit na si Jared. Gumanti. Nakita niya kung gaano katanda at kahinaan ang kanyang ama. Dahil doon, nilunok niya ang kanyang pride at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, bumalik ang security guard na kumuha ng susi. Nang makita niya, Jared, paumanhin niyang sinabi sa kanya, Mr. Chance, I'm so sorry. Nagkamali tayo. Kami ay isang grupo ng mga tanga. Ipapadala namin sa iyo ang pagkakataong ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya at inutusan ng iba pang mga security guard. Itago mo lahat ng batuta mo. Kunin mo ang kotse ngayon. At ipadala si Mr. Chance at ang kanyang pamilya. Roger yan. Tumango ang mga security guard. Galit na galit. Pagkatapos ay nagdala sila ng kotse at inihatid si Jared at ang kanyang mga magulang sa Dragon Bay. Habang nasa sasakyan, nagbago ang ekspresyon ni Gary. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin kay Jared dahil nag-aalinlangan siya sa kanya. Buong oras, Diyos ko, Jared, gaano ka bukas palad ng iyong kaibigan na magpahiram sa iyo ng isang mansyon. Tuwang-tuwa si Hannah, na nasa Dragon Bay at para maamoy ang halimuyak ng mga bulaklak. Huwag kang mag-alala, Nay. Kung meron, isang pagkakataon, dadalhin talaga kita para makilala itong kaibigan ko. Alam ni Jared na si Hannah ay naghihingalo.
upang malaman kung sino ang kanyang mapagbigay na kaibigan. Kaya naman, binalak niyang makipagkita kay Josephine sa kanyang mga magulang sa malapit na hinaharap. Dumating na sina Sandy at ang iba pa. Isang mansyon sa kalagitnaan ng bundok. Inihinto ni Sandy ang sasakyan. At lumabas sila. Sandy, inggit na inggit ako. Ikaw, ang ganda ng mansyon na ito. Ipagpapalit ko ang 10 taon ng buhay ko para lang magkaroon ng ganitong mansyon. Bulalas ni Juliet nang makita ang mansyon ni Sandy. Wala ito. Ang mga presyo para sa mga mansyon dito sa ang Dragon Bay ay nakasalalay sa kung gaano ito kataas sa bundok. Nakikita mo ba ang nasa tuktok ng bundok? Yan ang pinakamahal. Iniisip ko kung sino ang bumili nito. Itinuro ni Sandy ang mansyon sa tuktok ng bundok. Kabanata 23. Sa sandaling iyon, dahan daw ang dumaan ang isang sasakyan sa kanila. Ang isa sa mga bintana nito ay gamulong pababa. At nakita nila na si Jared iyon. Nakangiti siya ng pilyo habang nakatitig sa kanilang tatlo. Jared, di ba? Jared sa kotse. Si Warwick ang unang nakapansin noon. Nakita na rin nina Sandy at Juliet. Kanya, galit na galit si Sandy nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Jared. Paano nakapasok ang brat na iyon? Walang silbi ang mga security guard. Hindi kaya residente talaga siya dito. Isang security guard ang nagpapasok sa kanila. Juliet, napakunot ang noo niya sa pagkalito. At sila ay nagmamaneho sa bundok. Baka mansion nila, nasa mas mataas na lugar kaysa sa iyo. Sandy, nakadikit ang mga mata ni Warwick sa sasakyan nang makitang bumiyahe ito. Hanggang sa tuktok ng bundok. Imposible yan. Hindi ito kayang bayaran ni Jared. Alam ko kung paano siya. Ang pamilya ay gumagawa ng pananalapi. Ayaw maniwala ni Sandy sa nangyayari sa kanyang paningin dahil alam niya ang pinansyal ni Jared. Pinakamahusay na sitwasyon. Hindi kaya ang mansyon ang ibinigay sa kanya ng pamilya Sullivan. Narinig ko na, Mr. Sullivan na iniligtas ni Jared ang kanyang buhay noon. Nag-isip pa si Juliet. Maaaring iyon na. Warwick, tumango. Ang swerte naman niya. Kung hindi lang niya sinagip ang buhay ni Mr. Sullivan. Siya, sana namatay sa Glamour Hotel kanina. Si Sandy ay lubos na hindi nasisiyahan. Nakanganga ang mga ngipin niya habang binubuksan ang pinto ng sasakyan at sinabing, sumunod tayo, sila at tingnan natin mismo. Sabik siyang malaman kung si Jared ba talaga ang nagpapasok ng mansyon. Dragon Bay. Habang nakasunod ang Mercedes-Benz ni Sandy sa likuran. Dumiretso sila sa tuktok ng bundok. Hindi ito posible. Pupunta ba talaga si Jared sa pinakamahal mansyon? Naging balisa si Juliet nang makitang hindi pa humihinto ang sasakyan ni Jared. Hindi pwede. Mansyon sa tuktok ng bundok ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Hindi ito kakayanin ni Jared. Kahit ang buong pamilya niya ay maging alipin sa buong buhay nila. At saka, bakit magiging ganito ang pamilya Sullivan? Mapagbigay bilang regalo sa kanya ng isang mansyon na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ayaw din maniwala ni Warwick. Maya-maya, nakarating na sila sa mansyon na nabanggit nila kanina. Hinarang ng isa sa mga security guard ang Mercedes-Benz ni Sandy. Hello, Miss. Bawal ka. Pumunta pa. Private property ito. Alam ni Jared na nakasunod si Sandy at ang iba pa sa likod. Kaya't nang makita niyang napatigil sila, sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Nang si Jared at ang kanyang mga magulang. Pagdating sa mansyon, napapalibutan ito ng makapal na ulap. Ang tanawin ay makapigil hininga. Pareho, namangha sina Jared at Gary sa kanilang nakita. At bagaman hindi nakikita ni Hannah, ramdam niya ang sariwang hangin sa paligid. Ang mga security guard, tinulungan si Jared na dalhin ang kanilang mga bagahe sa mansyon. Bago sila umalis, humingi ng tawad ang kapitan. Jared ulit, Nay, dito ka natitira kasama si Dad simula ngayon. Napakaganda ng kapaligiran dito. Ito ay mabuti para sa iyo. Nakahawak si Jared kay Hannah habang dinadala siya sa mansyon. Natigilan si Gary sa paglalakad.
papunta sa mansyon. Hindi pa siya nakakita ng ganoong karangyaan sa kanyang buhay. Napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sinadya ni Gary. Humingi ng tawad kay Jared. Pero kahit anong pilit niya, hindi siya pinayagan ng pride niya. Pagkatapos ng maikling paglilibot sa mansyon, gusto ni Jared na ipakita sa kanila ang paligid. Mom and Dad, tingnan natin sa labas. Dapat mo maging pamilyar sa lugar. Kung hindi, mawawala ka ng wala sa oras. Lahat tama. Dahil hindi ko nakikita. Ilarawan sa akin ang lahat para maramdaman ko ito. Bulalas ni Hana na may matingkad na ngiti sa kanya. Mukha. Ma, huwag kang mag-alala. Taitirik ko yung mga mata mo. Pagkatapos ay dinala ni Jared ang kanyang mga magulang para sa paglilibot sa paligid ng tuktok ng bundok habang tinatrato ang kanilang mga mata sa napakagandang tanawin. Kabanata 24. Habang dinadala sila ni Jared, naramdaman niya ang espiritual na enerhiya sa lugar. Ito ay mahalaga sa Jared dahil kailangan niya iyon para sa kanyang paglilinang. Anong perpektong lokasyon ito para sa pagsasanay? Ano ang sabi mo? Tanong ni Hana. Nako, wala lang. Sinabi ko na ito ay isang perpektong lugar para sa pagre-retiro. Tumawa si Jared. Awkwardly. Habang naglalakad sila ay nakarating sila sa entrance gate. Nandoon si Sandy. Huminto ang sasakyan. Nandoon pa yata si Sandy at ang iba pa. At nakita nila si Jared na naglalakad. Ngumiti ng malamig si Jared. Sila habang nakatayo sila sa magkabilang gilid ng gate. Sa likod ng ngiting iyon, may nakasulat sa buong mukha niya ng pang-aalipusta. Si Sandy ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa sobrang lakas na maririnig ito mula sa ilang milya ang layo. Hindi niya matanggap ang katotohanan na si Jared ang naging may-ari ng pinakahinahangad na mansyon. Anong kaibigan mo dyan, Jared? Napaka-generous niya na willing siyang ipahiram sa iyo ang kanyang mansyon. Anyayahan mo ba siyang kumain sa amin? Hindi alam ni Hana na nakatayo sila sa harap ni Sandy at ng iba pa. Oo naman. Jared. Tumango. Oh, so hindi naman sa kanya ang mansion. Medyo nasiyahan si Sandy nang marinig niya ang kay Hana. Mga salita. Tinanong ko ang kaibigan ko. Ang mansyon na ito ay kabilang sa pamilya Sullivan. Parang si Jared lang. Pagpapakita ng bagay na hindi sa kanya. Bulalas ni Warwick habang tila nagbabasa ng text sa kanyang phone. Dahil lang niligtas niya ang buhay ni William. Siya, may balak na lintihin siya habang buhay. Ang walang hiyang lalaki. Panunuya ni Juliet. Lahat salamat kay Hana, Sandy, at ang iba ay hindi na nakakaramdam ng kababaan. Kahit nakahiram lang ako ng mansion. It's still far better than inyo. Halika na nga, kung kaya mo. Nang marinig ang kanilang mga panunuya, sinenyasan sila ni Jared. Kinakawag-kawag ang kanyang daliri. Huwag mo munang unahan, Jared. Hindi ako naniniwala na ang pamilya Sullivan ay tatayo sa iyo. Magpakailanman. Pabulong na sabi ni Sandy bago siya tumalikod at umalis. Dahil sa istruktura ng kalsada, ang gilid ng gate, mas mataas ang kinatatayuan ni Jared. Kaya naman, mahirap para kay Sandy na hindi maramdaman na parang natapos na si Jared. Kanya, Jared, layuan mo na lang si Sandy simula ngayon. Isa siyang masamang babae. Payo ni Hana matapos marinig ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Jared. Naiintindihan mo, nanay. Ituloy natin ang ating paglilibot. Nakahawak si Jared kay Hana habang patuloy sila sa paglalakad. Si Gary noon, sumusunod sa kanila mula sa likuran. Ilang sandali pa ay bumalik na sila sa mansyon para magpahinga. Iyon ay, nang biglang sumulpot ang isang pulang Porsche sa kanilang pintuan. Napatingin si Jared sa labas at napansin iyon. Dumating na si Josephine. Ms. Sullivan. Anong ginagawa mo dito? Nagulat si Jared sa pagbisita niya. Pakiusap. Stop calling me Ms. Sullivan. Gagawin ni Josephine. Nakatanggap ako ng tawag mula sa mga security guard na nagsasabing baka ninakaw mo ang susi. Ang mansyon. Pumunta ako dito para linawin ang kaguluhan. Matapos malaman na nakaalis na si Josephine. Doon para lamang tulungan siya.
Nakaramdam ng pasasalamat si Jared. Ayos lang. Maayos na ang lahat ngayon. Pero may favor ako na hihilingin. Ikaw. Sige lang. Tumanggo si Josephine. Sinabi ko sa mga magulang ko na pinahiram ako ng isang kaibigan ko sa mansyon na ito. Pwede ba? Makipaglaro lang. Maraming bagay ang mas gugustuhin kong itago sa kanila sa sandaling ito. Bulong ni Jared. Sige, walang problema. Ngumiti si Josephine bago pumasok sa mansyon. Ngunit bigla siyang lumingon kay Jared. So, sapat na ba ito sa paghingi ko ng blessings nila? Ang ating relasyon. Pang-asar niya. Natigilan si Jared. Kabanata 25. Nagbibiro lang ako. Tumawa si Josephine at pumasok sa mansyon. Nang marinig iyon, ngumiti ng pilit si Jared. At sumunod sa likod. Kung tutuusin, nakaramdam nga siya ng mga paro-paro sa tiyan nang kulitin siya ni Josephine. Ako ay isang mas karaniwan kumpara sa kanya. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa Horrington. Paano ko kaya? Mabuhay ka dyan. Mom, Dad, ipakilala ko ang kaibigan na nagpahiram sa akin ng mansyon na ito. Ang pangalan ng babae ay Josephine Sullivan. Pakilala ni Jared kay Josephine sa kanyang mga magulang pagkatapos nilang makapasok sa loob. Nang mabalitaan ni Gary at Hannah na si Josephine ang may-ari. Pareho silang tumayo mula sa sofa. Nang may paggalang, kamusta, Mr. and Mrs. Chance? Nagagalak akong makilala ka. Patawarin mo ako sa pagdating ko nang walang dala. I was in a rush. Magalang na sabi ni Josephine. Masyado kang mabait, Ms. Sullivan. Kami ay lubos na nagpapasalamat para sa ang mansyon na gusto mong ipahiram kay Jared. Natatakot ako na kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na magagawa. Manatili ka sa isang marangyang bahay. Mapagpakumbaba na bulalas ni Hannah. Gary, kunin mo si Ms. Sullivan ng maiinom. Lahat tama. Tumanggo si Gary. Nabigla siya nang makita kung gaano kaganda si Josephine. Sa paghusga sa kanyang damit at aura. Kailangan niya maging anak ng isang taong may mataas na katayuan sa lipunan. Hindi lang iyon. Dapat ay mula siya sa isang maruming mayamang pamilya. Kung hindi, paano niya kakayanin ang mansyon na ito? Kung alam lang ni Gary na anak ni Josephine, si William, ang pinakamayamang tao sa Horrington, mas magugulat siya. Okay lang, Mr. Chance. Tutulungan ko ang sarili ko. Nauna si Josephine at nagsali ng isang tasa ng tsaa. Pagkatapos, tinulungan pa niya sina Gary at Hannah na maghanda ng tig-isang tasa ng chamomile tea. Dahil bahay niya iyon, alam niya kung nasaan ang lahat. Ginoo, at Mrs. Chance. Ito ay chamomile tea. Nakakatulong ito sa iyong mga sistema ng pagtunaw. Ito ay mabuti para sa mga matatanda. Sabi ni Josephine nang pagsilbihan niya sila. Masyado kang magalang, Ms. Sullivan. Kahit hindi kita nakikita, masasabi kong isa kang maganda at mabait na babae. Kung sino man ang magpapakasal sayo, magiging pinakamaswerteng tao sa mundo. Bulalas ni Hannah sa paraang ipinapahiwatig niya. Isang bagay, ano man ang kanyang katayuan, dapat siyang magkaroon ng damdamin para kay Jared. Kung hindi siya magiging ganoon, mapagbigay sa kanya. Sinusubukan ni Hannah na kumuha ng ilang impormasyon mula kay Josephine sa kanyang pahiwatig. Ginang, Chance, over-compliment mo ako. Mayroon akong mga pagkukulang. Kaya pala ayaw sa akin ni Jared. Pinagalitan pa niya ako dati. Si Josephine ay hindi masyadong gullible para hindi makita kung ano ang ipinahihiwatig ni Hannah. Oh, ito ba? Tumigil si Hannah at kumaway. Josephine para lapitan siya. Ms. Sullivan. Halika dito at maupo ka sa akin. Sa totoo lang, mabuting tao si Jared. Ito ay, kaya lang kung minsan ay matigas ang ulo niya. Nakuha niya iyon sa kanyang ama. Kung siya man ay, pag-alitan ka ulit, sabihin mo sa akin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Josephine habang sinusulyapan. Jared,
Kasing matigas ang ulo ng isang mola. Napahiya si Jared nang marinig iyon. Mom! Stop talking! Kalokohan! Busy siyang tao. Huwag mo siyang itago ng matagal. Sinubukan ni Jared na kunin si Josephine. Umalis bago pa ilantad ni Hana ang mga nakakahiyang kwento niya. Wala akong masyadong ginagawa. Gusto kong makipag-chat kay Mrs. Chance. Pumunta si Josephine kay Hana at umupo sa tabi. Kanya, sa sobrang tuwa ni Hana ay hindi niya napigil ang mapangiti. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay ni Josephine. At sila, nag-chat ng mahigit 2 oras. Umalis lang si Josephine nang magdilim na sa labas.